sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Transportation nagsagawa na ng investigasyon kaugnay ng mga paratang ng katiwalian laban kay suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teopilo Guadis III. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs inanunsyo na ang flights patungong Israel ay ipinagpapaliban muna ng indefinitely dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israeli forces at ng grupo ng Hamas. Hataw Balita. Philippine Coast Guard puspusan ng paghahanap ng bangka ng mga Pilipinong mangingisda na nabangga ng foreign oil tanker sa Pangasinan noong isang linggo. Hataw Balita. Philippine Institute of Volcanology and Seismology binalaan ng publiko na maaaring mangyari ulit ang volcanic smog o BAG na nagmula sa Bulkang Taal. Hataw Balita. Malaki ang price rollback sa mga produktong petrolyo ipatutupad na ngayong araw. Hataw Balita. At LTFRB muling ibabalik ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel at sa mga pampaserong jeep na may consolidated franchise sa Nobyembre. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nagsagawa na ng investigasyon ang Department of Transportation o DOTR kaugnay ng mga paratang ng katiwalian laban kay suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teopilo Guadis III. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista kahapon October 9 sa isang pahayag na isang notice to explain na ang kanilang inilabas para maipaliwanag ni Guadis ang mga paratang sa kanya habang isinasagawa ang pagsisiyasat ukol sa mga aligasyon ng irregularidad laban sa opisyal. Gayun din pinagpapaliwanag rin si Guadis matapos lumabas ang mga paratang ng katiwalian at iba pang di kanais-nais na gawain. Partikular ang mga akusasyon ng korupsyon kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Binigyang diin ang kalihim na hindi kinikilala ng DOTR ang korupsyon sa loob ng ahensya at ng mga sangay nito upang tiyakin ang tapat na pamamahala sa kanilang hanay. Dagdag pa nito, magpapatuloy ang kagawaran sa pagsugpo sa mga opisyal na lumalabag at nangaabuso sa kanilang mga pwesto, kabilang na ang pagpapataw ng pinakamabigat na parusa kung mapatutunayan ito ng mga ebidensya. Hataw Balita. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israeli forces at ng grupo ng Hamas, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Lunes, October 9, na ang paglalakbay patungo sa Israel ay ipinagpapaliban muna ng indefinitely o walang katapusang panahon at mananatili hanggang sa maging stabilized na ang sitwasyon doon. Sa pinakabagong pahayag ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, kinumpirma nito na ang bilang ng mga Pilipino na nawawala mula nang magsimula ang kaguluhan sa Israel ay umabot na sa 7 tao mula sa 6. Ayon sa opisyal, nananatiling hindi matagpuan at hindi makontak sa kanilang mga mobile number at social media accounts ang mga naturang Pilipino. Siniguro naman ni Daza na ang embahada ng Pilipinas sa Israel ay patuloy na naghihintay sa updates doon at walang tigil din anya silang gumagawa ng koordinasyon sa mga otoridad sa Israel at mga kasapi ng komunidad upang alamin ang kalagayan ng mga Pinoy. 22 sa mga nawawalang Pinoy ay nasa gitna ng mga otoridad ng Israel kung saan inilipat sila sa mas ligtas na lugar at ngayon ay nasa mga hotel na nanunuluyan. Hataw Balita. Bilang suporta sa gitna ng pag-atake ng Hamas militant group, nagpadala ang Estados Unidos ng mga military ship at aircraft malapit sa Israel. Ayon sa Estados Unidos, maaaring ang panibagong pag-atake ng Hamas ay layong pigilan ang posibleng ugnayan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin, magpapadala rin sila ng mga ammunition sa Israel, gayon din ang mga fighter jet
nauna nang tiniyak ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng karagdagang puwersa para sa Israeli Defense Forces sa pakikipagsagupaan sa mga Palestinian. Hotaw Balita. Sa gitna ng labanan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas, mayroong 25 Pilipino sa Gaza ang humiling ng repatriation. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, natanggap na ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan ang request mula sa mga Pilipino sa Gaza na nais nang umuwi sa Pilipinas. Gayunpaman, may ilang Pilipino pa rin doon na hindi pa makapagpasya kung sasama sila sa repatriation. Hotaw Balita. Pinipili pa rin ng mga Filipino caregiver sa Israel na manatili sa bansa sa gitna ng matinding gulong sumiklab sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Nangangambaman para sa kanilang seguridad, tiwala sila sa kakayanan ng Israel na depensahan ng mga residente at mamamayan sa nasabing bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilan sa ating mga kababayang caregiver sa Israel. Itong village po, nag-a-announce po sila na kung sinong gustong pumunta ng shelter pagka ano na po talaga yung sitwasyon, severe yung sitwasyon dito. Ayan lang po yung shelter. Ayan mo siya. Ayan, naririnig nyo yung sabong ulit. Ayan lang po yung shelter. So pwede po kaming tumakbo dyan, pero si Ima ayaw niya kasi safe naman daw po kami dito. Ang mensahe naman po namin sa pamilya ay huwag po silang mag-alala, awat tulong ng Diyos, ay ayos naman po kami dito at may tiwala po kami sa depensa ng Israel na kaya nilang protektaan ang bansa. Sa ulat ng Philippine Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 30,000 ang bilang ng overseas Filipino workers sa Israel. Karamihan sa mga ito ay caregivers, samantalang ang iba naman ay hotel workers. Mayorya rin ang mga kababayan nasa Tel Aviv at Jerusalem, Israel. Hotaw Balita. Puspusan na ang ginagawang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda na nabangga ng foreign oil tanker sa Pangasinan noong isang linggo. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, nais nilang ma-recover ang FB Dayarin upang magamit ding ebidensya sa mga kasong maaaring isampa kaugnay sa insidente. Dagdag pa ng opisyal, desidido silang mapanagot ang nanagasa sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda na nagresulta sa pagkasawi sa 3 sakay nito. Hotaw Balita. Binala ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Teresito Baculcol ang publiko na maaaring mangyari ulit ang volcanic smog o bag na nagmula sa Bulkang Taal. Paliwanag ng opisyal, posible ang muling pagkalat ng bag hanggat ang Bulkang Taal ay patuloy na naglalabas ng sulfur dioxide kahit na malinaw itong nakikita pati na ang main crater nito. Maaari umanong malaman kung tuluyang nawala ang bag kapag malinaw ang paligid at walang usok o amoy ng sulfur ang bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, ito ay nasa abnormal na kalagayan at hindi dapat ituring na tapos na ang aktibidad nito o wala ng panganib ng pagsabog. Bawal pa rin ang pumasok sa isla ng Bulkang Taal, lalo na sa main crater at ang Castilla Fissures, at ipinagbabawal din ang pagtira o pagdalayag sa lawa ng Taal. Hotaw Balita. Nahuli na at ikinulong sa Pasay City Jail ang suspect sa likod ng pagsabog ng Molotov sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 parking area noong nakaraang buwan. Sinabi kahapon ng Manila International Airport Authority o MIA na kinilalang na arestong suspect na si Renieldo de la Peña Perez, isang dating taxi driver na maharap sa mga kasong attempted arson at alarm and scandal. Dagdag ng ahensya, sa panahon ng pagsusuri, inamin ng akusado na siya ang nagtapon ng Molotov cocktail device na kanyang personal na binuo. Ang mahinang pagsabog mula sa Molotov device
ay nagdulot ng pinsala sa 3 pribadong sasakyan. Si Perez ay sumailalim sa inquest noong October 6 at sa parehong araw inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na lahat ng komersyal na paliparan sa buong bansa ay nasa heightened alert matapos ang bomb threat sa pamamagitan ng email noong Oktubre 4. Hataw Balita. Hinihintay pa ngayon ng mga pulis ng Antipolo City ang resulta ng autopsy sa pagkamatay ng 14 anyos na si Francis Gumikib na namatay umano sa pananakit ng guro sa Antipolo City. Ito ang kanilang gagawin basihan kung anong reklamo ang maaaring isampa ng pamilya laban sa guro na nanakit umano sa biktima. Bagamat naniniwala ang pamilya nito na ang pananakit ng nasabing guro ang naging sanhi ng pagkamatay nito, kailangan pang hintayin ang autopsy report upang matukoy kung may direkta itong kinalaman sa pagkasawi ng bata. Pakinggan po natin ang pahayag ni Antipolo City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ryan Manglongdo. Ang malinaw dito is nagkaroon nga ng physical na contact yung ating suspect na teacher doon sa estudyante. Pero kung ang inaalam natin ngayon is meron bang direct relationship yung pananakit or pagbuhat ng kamay na yan, dalawa lang po yung ating tinitingnan na maaari nating i-file, no? Pag mapatunayan natin na yung actual slapping is naka-apekto nga o na naging proximate cause ng pagkamatay ng bata, sasampahan po natin siya ng complaint na homicide in relation to child abuse, no? Pero pag napakita natin doon sa autopsy, sa medical legal na hindi siya directly connected, sasamparin pa rin natin siya ng kaso ng anti-child abuse, yung other forms ng anti-child abuse. Sa ngayon, nananatiling person of interest ang teacher dahil wala pang naisasampang complaint o warrant laban sa kanya. Habang hinihintay ang autopsy report, binibigyan din muna nila ng panahon ng pamilya na magluksa bago mag-file na ng complaint. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Manongdo, nakahanda silang i-assist ang pamilya at i-turn over ang kanilang hawak na records sakaling nais nitong magsampa ng mas mabigat na kaso o dumulog sa iba pang ahensya. Hataw Balita. Muling nagkaberya ang serbisyo ng electronic wallet na GCash kahapon, October 9. Ilang users ang nagreklamo dahil hindi ma-access ang application at hindi makapagproseso ng kanilang transaksyon. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng GCash, sinabi nito na nakararanas ng intermittent access sa ilan sa kanilang services. Gayunman, inaayos na nila ito upang maibalik ang serbisyo sa lalong madaling panahon at sinabing mag-aabiso sa lalong madaling panahon kaugnay ng insidente. Tiniyak naman ng GCash na nananatiling ligtas ang pondo ng mga user. Hataw Balita. Ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon, October 9, ang 3,000 sako ng premium quality na bigas sa mga mahihirap na pamilya sa 3 bayan sa Bulacan. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng bigas sa mga bayan ng Kalumpit, Paumbong at Obando, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglaan ng bigas at iba pang tulong sa pagkain sa pinakamahihirap. Ang mga ipinamahaging mga sako ng bigas ay bahagi ng mahigit sa 42,000 na sako ng bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa Zamboanga City noong Mayo. Ayon sa kalihim, puspusan ng galaw ng gobyerno para mahanap ang mga rice hoarder na at kinonfiscate ang mga bigas na kanilang hinohoard. Tiniyak ni Secretary Gatchalian na magpapatuloy ang pamamahagi ng Administrasyong Marcos sa buong bansa sa mga susunod na araw upang makumpleto ang pamamahagi ng bigas sa mga nangangailangan at sa mga sektor na mahina ang kalagayan. Hataw Balita.
Good news naman po tayo para sa ating mga motorista dahil ngayong araw po ng Martes, October 10 na po ipatutupad ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa oil industry players, bababa ng 3 pesos and 5 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 2 pesos and 45 centavos ang magiging bawas sa kada litro ng diesel. At 3 piso naman na rollback ang ipatutupad sa presyo ng kerosene. Ayon sa mga kumpanya ng langis, ang ipatutupad na rollback ay bunsod ng pagbaba sa demand ng langis sa Estados Unidos at Europa dahil sa nangyayaring pagtaas ng interest rates. Paliwanag naman ng Department of Energy, malaki pa rin ang tsansa na hindi magtuloy-tuloy ang pagkakaroon ng rollback sa langis sa mga susunod na araw. Paliwanag naman ng Department of Energy, hindi maaasahan na magiging sunod-sunod din ang pagbaba sa presyo ng petrolyo kagaya ng nangyari sa serye ng taas presyo noong mga nakaraang linggo. Manipis pa rin anyang supply nito sa mundo dulot ng nagpapatuloy na oil reduction ng mga bansang Saudi Arabia at Russia. Madali rin umanong magbago ang presyo nito sa world market at hindi maaaring makontrol. Hataw Balita. Muling ibabalik ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Gayun din sa mga pampasaherong jeep na may consolidated franchise sa ilalim ng Service Contracting Program. Ayon sa ahensya, dito muna sa Metro Manila ipatutupad itong libreng sakay dahil naroon sa nasabing rehiyon ang bulto ng mga commuter. Gayunman, hahanap pa rin ng pondo ang ahensya para maipatupad rin ang libreng sakay maging sa mga probinsya. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, i-release na ngayong buwan ang nasa 1.3 billion pesos na pondo para sa Service Contracting Program. Muling ibabalik ang libreng sakay sa darating na Nobyembre at tatagal hanggang sa Disyembre ngayong taon. Pakinggan po natin ang pahayag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ibabalik po natin ang libreng sakay. Uunahin po natin ang Metro Manila. Kasama po ang mga jeepneys. Hindi po katulad noon na nalimit lang sa carousel. Ngayon po, pati mga jeepneys kasama po sa libreng sakay. Yung mga nag-cooperate, yung mga nag-organize na as a cooperative, sila po ang may priority dito. Yung mga kooperatiba na not necessarily nag-modernize, but those who organize themselves into a cooperative, consolidate po, sila po yung may priority dito sa pondong ito. Dahil dito, makatitipid na naman sa pamasahe ang mga kababayan nating commuter, lalo pa ang mga araw-araw na ulit pumapasok sa trabaho at sa eskwela. Pakinggan po natin ang opinyon ng ilan sa mga commuter. Nakakatulong po yun. Kasi katulad namin sa mga teachers, nakakatulong po siya kasi bawas din pamasahe. At saka kung libre na to, ngayon nagbabayad kasi kami, so kung libre na to, mas masisave namin yung pera namin at mas magagastos para sa ibang mga bagay. Malaking tulong yun sa amin, lalo na pagka nagbabiyahe. Bali, kung ibabalik nga yung libre, marami makikinabang na tao na tsaka makakatipid ng pamasahe. Tinatayang nasa 1,000 pulis ng Police Regional Office o Pro 5 ang inaasahang mabibiyayaan ng isasagawang medical, dental at legal mission ng UNTB at ng Members Church of God International o MCGI ngayong araw sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Kasama rin sa maseserbisyuhan sa aktibidad ang pamilya ng mga pulis. At mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia, Humahataw Live. Jerry, bukod sa nabanggit na mga libreng serbisyo, ano-ano pang mga biyaya ang ipagkakaloob sa mga kababayan natin dyan, especially sa mga pulis, Jerry? Yes, amigo, bukod sa medical, dental at legal services, ay meron ding sasagawang libreng konsulta sa mata at meron ding libreng eyeglass na ipagkakaloob na handog ng wala ring bayan ng lahat na yan ay handog ng UNTB at Members Church of God International o MCGI.
Gaganapin ang medical, dental at legal na paglilingkod sa ating mga kababayan dito sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Meron ding libreng gupit na ibibigay para sa mga kalalakihan, pedya consultation, massage at marami pang ibang libreng serbisyo. Bahagi mga ito ng isinagawang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng UNTV, NTBI at pamunuan ng Police Regional Office o PRO 5 itong nakarang September 25. Pero bago buksan ang sasagawang aktibidad, kakaroon muna ng Foyer of Honor sa pagdating ng panauhin mula sa nabanggit na mga grupo. Magkakaroon din ng maikling programa at talakayan bago tuloy ang buksan sa ganap sa alas 8 ng umaga ang medical mission. Niyatay ang nasa 1,000 beneficiary na pawang mga miyembro ng PRO 5 ang paglilingkuran sa mag-apong gawain ito. Bukod pa rin, makakasama rin lugar ng iba't ibang libreng serbisyo ng UNTV at MCG ang kanyang mga pamilya. May 1,000 pang family food pack, groceries na naglalaman ng 5 kilong bigas, asukal, sardinas at iba pang pangangailangan. At hindi rin magugutom ang ating mga kababayang Bicolano dahil may inihanda rin pantawid gutom na pagkain para sa mga benepisyaryo. Sa mga susunod na araw, sasagawa naman ang spiritual recovery o pagbabahagi ng mga salita ng Diyos para sa mga PNP personnel gayon din sa ating mga kabayan sa mga kanayunan. Sabi nito ang kasimbayanan na aktibidad at paglilingkod ng pamamatang pulisya para sa mga residente ng mga komunidad. Umaasa rin ang pamunuan ng PRO 5 na ito ang simula ng mas malakas na pagkipag-ugnayan at kasunduan ng PNP at UNTV at NTBI sa kasusulong ng mabubuting advokasya para sa mga kabayan natin dito sa rehiyon ng Bicola. Amigo, ngayon nga nakakaranas tayo ng medyo malakas na pag-ulan at sana hindi ito makahadlang para makarating dito yung ating mga kababayan Bicolano para ating mabigyan ng libreng serbisyo dito sa gagawin medical, dental at legal services ng UNTV at NCGI dito sa Camp Simeon Ola dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, amigo. Oo, Jerry, mukhang malakihan, yung isasagawang gawain dyan sa Camp Ola ng ating mga kasama sa UNTV at ng MCGI. At alam naman natin, Jerry, na yan talaga ang gustong magawa ng MCGI, katuwang ang UNTV, yung tayo ay makapaghatid ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan at maging sa ating mga pulis diyan sa Legazpi City, Albay, Jerry. Yes, amigo, pakiulit nga yung tanong ate. Medyo hindi natin na nakuha yung katanungan mo, amigo. Oo, ang nababanggit nga natin, hindi lang sa mga ordinaryong mamamayan. Usually kasi, di ba, ang mga napapanood natin at naipapakita nga na ipinapalabas sa UNTV, yung mga iba't ibang mga public services, ginagawa doon sa mga lugar ng mga may hirap, ayan, doon sa mga depressed area. Pero sa ngayon, diyan sa mga pulis sa Camp Ola, sa Police Regional Office 5, diyan sa Legazpi City, Albay, Jerry. Yes, amigo, yan nga yung naging pakikipagkasunduan at pakikipag-ugnayan nga ng Police Regional Office 5 sa panguna ni Police Brigadier General West Raimundo Obinque at mabigyan ng pagkakataon ang UNTV at NCGI na mabigyan ng libreng serbisyo yung mga kawani o PNP personnel dito sa Camp Ola, amigo. Oo, pwede bang maitanong, Jerry, bakit ba ginagawa ng UNTV at MCGI yung mga ganyang public service sa ating mga pulis dyan? Yes, amigo, siyempre ang UNTV, yan ang pangunahing advokasya, ang makapagserbisyo ng libre sa ating mga kababayan. At gayun din, siyempre, ang member Church of God International na laging kapartner ng UNTV sa mga ganitong serbisyo. At ito ay hango nga sa aral sa Biblia na laging sinusundan ng mga members Church of God International, amigo. Oo, anong oras magsisimula, Jerry, yung medical mission at iba't ibang mga public service pa dyan? Bandang alas 8 ng umaga ay umpisa na magbubukas yung registration para dito nga sa mga beneficiary natin. Pero bago yun, meron munang maikling programa na susundin yung ating panauhin na dadating dito mamaya na pinaka-guest speaker dito sa ating aktibidad, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.
alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan ay meron tayong 2 bagyo at isang low pressure area na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. At isa na nga dito yung dating bagyong si Jenny kung saan huli itong namataan sa layong 1,025 kilometers west of extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan ay wala na nga itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pang bagyo na minomonitor natin na si Typhoon Bolaven ay huli namang namataan sa layong 2,385 kilometers east of Eastern Visayas. Nananatiling mababa yung tsansa nito na pumasok sa loob ng ating area of responsibility at sa kasalukuyan ay wala rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 1,170 kilometers east of Eastern Visayas. At ayon sa ating latest analysis ay nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo within 48 hours at posible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 to 48 hours. At ayon din sa ating latest analysis, kapag nga ito ay pumasok sa loob ng ating area of responsibility, ay posible itong lumapit or mag-cross or tumawid dito sa area ng Southern Luzon, Visayas, kung saan ito yung magdudulot sa mga susunod na araw ng posibleng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Southern. Maging dito rin sa bahagi ng Southern Luzon. At sa kasalukuyan nga, yung trough or extension nito yung nakakaapekto na dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, kung saan itong trough ng LPA na ito yung magdudulot ngayong araw ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At continuous monitoring nga po tayo dito sa low pressure area na ito kung saan malaki pa yung tsansa na magbago yung ating senaryo at patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. Samantala dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories at mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Kaya po tayo, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang bahagi ng Central Visayas maging ang Eastern Visayas at ang buong bahagi ng Mindanao ngayong araw ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa Western Visayas ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:47 ng umaga at lulubog mamayang 5:40 ng hapon. Napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Binuksan na ang Arterial Road Bypass Project Phase 3 na inaasahang makapagpapabilis ng biyahe sa pagitan ng mga bayan ng San Rafael at Balagtas sa lalawigan ng Bulacan. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Natapos na at maaari ng madaanan ng mga motorista ang segment Phase 3 ng Contract Package 4 ng bypass project ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa bayan ng San Rafael, Bulacan.
Ang nasabing Artillery Road Project sa San Rafael ay may habang 7.70 per kilometer na nagkakahalaga ng 867,952,000 pesos. Today, in the ceremony to celebrate the completion of expanded Artillery Road Bypass Project, envisioned to create seamless travel and reduce traffic congestion along Philippine-Japan Friendship Highway. Sakop ng nabanggit na Artillery Bypass Road ang bagong gawang flyover na may habang 318 meters. Ayon kay DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, malaking tulong ang Artillery Road sa San Rafael Bypass para masolusyonan ang mga nangyayaring traffic congestion sa lugar. It will be already a very significant impact in providing more convenient travel going to the east through to Nueva Ecija and Cagayan Valley region for that matter, and also towards the National Capital Region. This bypass is among the many infrastructure projects throughout the country being implemented with the funding assistance of the Japanese government through the Japan International Cooperation Agency. Samantala, ayon naman kay Takema Sakamoto, Chief Representative ng Japan International Cooperation Agency o JICA, isa lamang ito sa kanilang proyekto sa Build Better More program ng pamahalaan. Handaan niya silang makipagtulungan sa bansa para ibahagi ang kaalaman ng Japan sa Pilipinas. This project is very important for boosting the economic development here, and also it is very essential for the further, stronger ties between two nations. For example, this section, this parallel bypass is directly connected to the Philippines-Japan Friendship Highway we supported in the 1980s, and this is a great, one of the testaments of our strong partnership. Samantala, ang nasabing Artillery Road Bypass sa San Rafael ay bahagi lamang ng ginagawang Plaridel Bypass Road sa Bulacan na konektado papuntang North Luzon Expressway sa Balagtas patungong Metro Manila at sa Cagayan Valley Road papuntang Nueva Ecija sa norte. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Nagsasagawa na ngayon ang combat operations ang 7th Infantry Division ng Philippine Army matapos ang nangyaring madugong engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija nitong linggo. Pansamantalang sinuspindi na rin ang Department of Education ang pasok sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa nabanggit na bayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan habang nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Dead on arrival sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija sa 84th Infantry Battalion Philippine Army Private First Class Sir Nerson Kasayuran. Nangyari ito matapos ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng militar at 10 miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay San Fernando Sur, Laur, Nueva Ecija bandang hapon netong linggo, October 8. Ayon sa pamunuan ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, nangyari ang engkwentro matapos makapagbigay ng impormasyon ang mga residente sa nasabing barangay at i-verify ito ng tropang militar. Inihayag ng mga residente na 10 rebelde ang umiikot sa kanilang lugar at nananakot sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang mga dalang armas upang makakuha ng kanilang suporta. Kinundina naman ni Major General Andrew Costello, Commander ng 7th Infantry Division ng Philippine Army, ang patuloy umanong panggigipit ng mga rebeldeng NPA sa komunidad. Nangako ang pamunuan ng 7th Infantry Division na sila'y magsasagawa ng walang humpay na pagtugis sa mga NPA sa pamamagitan ng combat operation. Samantala, pansamantalang sinuspindi na rin ng Department of Education ang pasok sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan. Pinabulaanan naman ng barangay kapitan sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ang kumakalat na balita sa social media na mayroon umanong hinostage at pinatay. Pinabubulaanan ko po yung pictures na yun na mayroong nilatag na patay. Wala pong kaptuhanan.
Maraming salamat, Kapitan. Alam niyo, Kapitan, ngayon narinig ko na talaga sa iyong bibig na walang katotohanan yung mga chismis, haka-haka, sabi-sabi, hearsay na meron daw nilatag na mga patay. Ayun. Ako po, kahit paano, nabawasan na. Bilang ama ng bayan, nabawasan po yung aking iniintindi, yung aking kinatatakot na may namatay. Muling nagpaalala ang Philippine Army sa mga residente ng Laur na manatiling kalmado ngunit magbantay at iulat sa mga otoridad ang anumang hindi pangkaraniwang aktibidad sa kanilang komunidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, humahataw! Hataw Balita! Umabot sa 57 high school students mula sa 5 paaralan ang lumaho sa Municipal Youth Disaster Resiliency Camp 2023 na ginanap noong October 5 hanggang 7 sa St. James High School, Kiniway, Besao sa Mountain Province. Naging matagumpay ang aktibidad na may temang Changing the Mindset from Me to We sa pakiisa ng Bravo Company ng 50 Infantry Battalion, Defender Battalion, Besao Municipal Police Station, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Besao, Bureau of Fire Protection Besao at Municipal Health Office. Layunin ng Youth Disaster Resiliency Camp na maranasan ng mga kabataang estudyante ang mga kaalaman sa flying fox, rappelling, commando crawl, vehicular extrication, cardiopulmonary resuscitation, zero visibility at firefighting. Laking pasasalamat naman ng mga kabataan ng lalawigan ng Mountain Province na nagmula sa St. James High School, Agawan National High School, Besao National High School, Banggitan National High School at Panabungen School of Arts and Trades and Home Industries sa kanilang mga natutunan. Naniniwala ang pamunuan ng 50 Infantry Battalion na malaking tulong ang aktibidad na ito sa mga kabataan upang magkaroon sila ng kaalaman at maging handa sa anumang peligro na maaring mangyari sa hinaharap. Hataw Balita! Umabot sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang nakisa sa isinagawang Unity Walk, Interfaith Prayer Rally at Peace Covenant Signing na pinangunahan ng Commission on Elections o COMELEC, Tabuk City nitong Sabado, October 7. Layunin nito na isulong ang pagkakaisa ng mga kandidato at supporters habang iniiwas ang publiko sa political tension, violence, intimidation, fraud o anumang electoral misconduct sa kabuuan ng halalang pambarangay. Pinaalalahan na naman ni Tabuk City Acting Mayor Attorney Dick Balo ang lahat ng kandidato na maging responsible kung saan ilalatag na lang ng mga kandidato ang kanilang mga programa at huwag nang gumawa ng mali ngayong halalan. Nagbigay paalala rin si Tabuk City Election Officer Attorney Raymond Solbita sa lahat ang kakatatag lang na Committee on Kontrabigay upang tumugon sa mga reklamo hinggil sa pagbili ng boto. Hataw Balita! Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko sa mga natatanggap na link kaugnay sa datos na nahack mula sa sistema ng PhilHealth. Base sa ulat ng PhilHealth, kasama sa napasakamay ng tinawag na Medusa Hacking Group ang mga impormasyon ng mga miyembro ng ahensya gaya ng identification number, pangalan, kasarian, birth date at address. Ayon sa DICT, posibleng direkta nila itong ibenta sa mga scammer. Maaari din nilang ilagay ng mga hacker ang mga nag-leak na data para makakuha pa ng iba pang impormasyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni DICT Secretary Ivan Jan Uy. So, babala po sa ating mga kababayan na mag-ingat po dahil yung mismong information ay ginagamit nitong mga cyber criminals upang gawing bait for you to click on it in order to enter your system. Nakita namin na may kargadong malware ang mga files na yon. So, ito ngayon ginagamit itong criminal organization, ginagawang pain itong supposed data leak para yung mga curious na, nandiyan ba yung pangalan ko dyan sa listahan na yan? Andito yung listahan at
pwede natin i-download. Naka-embed doon yung backdoor, naka-embed doon yung malicious software na pwedeng pumasok sa computer nyo once i-download nyo o once i-click nyo yung link. Ayon naman sa National Privacy Commission o NPC, nasa 700 gigabytes ang nakuha ng mga hacker na ngayon ay nasa dark web na. Tiniyak naman ng PhilHealth na maigpit ang kanilang sistema para matiyak na totoo ang mga ipinapasang claim sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ni Corporate Affairs Group Acting Vice President Ray Baliena. Sabihin na natin na mag-fabricate sila ng claim, no? Pag natanggap naman yan sa PhilHealth, napakamasusi ng ating adjudication process. So, malalaman natin kung bogus yung claim na yan. Hataw Balita. Yan po ang tinig ni Ray Baliena. Ayan. Makikipagsabayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa muling pagbubukas ng UNTV Cup, ang Liga ng mga Public Servants ngayong Oktubre. Si Gladys Tuwabi humahataw. Hataw Balita. Matapos ang ilang taong paghihintay, matutunghayan na ang kupunan ng Department of Foreign Affairs na makikipagbakbakan sa hardcourt sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 10. Ayon kay DFA coach Gazali Bien Gandarosa, taong 2015 pa sinubukan nilang mapasama sa liga. Kaya ganun na lang ang kanilang galak nang makapasok sa UNTV Cup sa unang pagkakataon. Marami munang pinagdaanan ang ahensya upang makabuo ng anila ay solid team na kayang makipagsabayan sa kalidad ng plays ng iba't ibang kupunan sa Liga ng Public Servant. Napakagandang proyekto ito ng UNTV dahil malaking tulong to sa mga beneficiaries ng bawat teams. So yun yung pinakamalaking bagay sa ligang ito. Nagkaroon kami ng tryouts sa office, tapos may recruitment galing sa labas. Actually, di naman masyado well-known yung mga players namin na na-recruit, pero malaking tulong sila sa team namin. At dahil papalapit na ang liga, puspusan ang kanilang pag-iensayo upang maihanda ang bawat miyembro ng team. Katunayan, sumalang na sila sa tune-up games sa iba pang kupunan nitong buwan ng Agosto. Ayon pa kay Coach Gandarosa, tinitiyak nilang hindi makaapekto ang kanilang pag-iensayo sa trabaho. Actually, di pa rin naman namin pinapabayaan mga work namin, ang practices namin during after office hours, and ginagawa namin twice a week na ngayon yung practice namin dahil napapalapit na po yung liga natin. Sabi pa ni Coach Gandarosa, excited na ang kanilang team dahil inspirado ang mga ito para sa kanilang matutulungan na napiling beneficiary. At syempre para makapagpasaya na rin sa kanilang mga taga-suporta ang taga-subaybay ng UNTV Cup. Abangan ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 10 sa darating na October 30, 2023 sa Araneta Coliseum, kung saan 14 na kupunan ang maglalaban sa hardcourt para sa iisang layunin, ang makatulong sa kapwa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. At sa atin naman pong shout out sa mga sumusubaybay po sa atin sa UNTV 37, sa ating social media account dyan sa YouTube. Andyan po sila Elena Yang, Emma Chikuhara, yung mga suki natin, Alan Labrador, Ron Cunanan, Ivan Pletado, Bedasto Gaputno. Ayan. At sa Facebook naman, andyan po sila Valentin Basanyes, Galicia, Catlea Lagdameo, Virginia Mendoza, Arlene Labawan. At shoutout din sa kasama natin na si Ari Silvestre na nandyan sa Lubang Island. Kasama niya sina Sheena Tamayosa, Baby Tejosa, Cheryl Cahayon at sina Reggie Atienza at Richard Talabong. Ayan, kamusta po
Yan po sa mga kapatid natin sa Lubang Island. Ayan. Ano bang taon ako napunta ron? 2000 yata. At shoutout din sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At dito na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 4, Talatang 18. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-10 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.